Bagay kaya sa'yo ganyan din, ganyang buhok yun. Hindi, kaya naman siya nagpaganyan dahil meron ka daw poknat dito. Dito. May poknat ka na dyan. Ayun. Oo nga, no? Aksidente yan. Bata pa, meron na. Hindi na pala tinutubuan yung ganyan, no? Hindi na. Hindi na. Ako may poknat. Wag na. Mga kapatid, welcome na naman po sa isang episode ng Wasak. Kasama natin ngayong gabi. Naku, I'm sure, kung kayo ay mahilig tumakbo, icon nyo to, sinasamba nyo to. Yan. Mga kapatid, ang responsable po sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng running, Yan. Coach Rio de la Cruz. Thank you. Coach, magandang gabi. Magandang Salamat gabi, sa ano. Ang dami mo ng commercial coach, ha? Pahawak ko baka maswertuhan tayo ni coach. Ako rin nga. Lang iya kayo dalawa. Oo. Coach, June, atras ka ng konti. Sa tingin mo ba may pag-asa pa itsan niya? Yun. Sa pagtakbo, kaya pa ba ng takbo yung ganyang uri? Pero mo, coach, matakbo ko pero hindi lumiliit. May maling pacing siguro. Mukhang mawawalan ako ng kliyente pag ito yung ano ko. Yun. Oo, Diba? mahirap yan. Mahirap. Hindi, kaya naman yan. Kaya yan. Dedication lang. Dedication. At Saka commitment. kain din, no? Commitment. Uy, Coach, congrats ah. Nakakatuwa kasi na makita ng isang tagumpay na yung tagumpay na based on something positive. Pagtakbo ay isang positibong bagay. Tsaka lahat kasi parang tagumpay, artista dito sa Pilipinas eh. Oo. Pero At least ito, sports eh. nung nagsisimula ka, Coach, kasi ngayon makikita mo talagang lifestyle na para sa ibang tao ang pagtakbo at biglang may mga athletic stores, mga sports stores dedicated solely to running. No? So tingin mo, ano yung mga factors that gave birth to this culture of running sa tingin mo? Well, actually, bago ko inumpisahan yung running, meron na siyang, parang nag-boom na din yung running community during 1980s and 1990s. So, kumonti lang siya. It's because siguro dahil sa pag-develop din nung country natin. Siyempre, pag dumadami yung mga Tsaka nawala buildings, din eh, no? Oo. Nawala siya eh. So, kaya nga nung pumasok ako, actually hindi ko ina-expect na ito yung aking magiging trabaho kasi bahala ko sana maging teacher. Kasi yun yung course ko sa PE. UP, sa PE. So, sabi ko, bakit hindi natin gamitin yung mga learnings na natutunan ko sa iba't ibang mga lugar na sinalihan ko nung estudyante pa ako sa UP. So, kasi parang frustrated din ako sa mga sinasalihan ko kasi minsan, lalo na dito sa Pilipinas, nung time na yon, pag tatakbo ka, hindi sarado yung road eh. So, tatakbo ka kasama yung mga sasakyan, delikado. Tapos, yung siniserve pa na tubig, tap water. Alam mo yung nasa ano lang, timba. Tapos, anin mo siya ng tabo, ilalagay sa ano. So, ganun na. Tapos, yung pag U-turn mo, bibigyan ka ng straw. So, pag tumatakbo ka, meron kang sinasabi. So, sabi ko, I think meron akong masishare based doon sa mga experience ko. Kasi, Mas mahal na straw. mas mahal na. Hindi, wala ng straw. Teka, rephrase natin. Kumbaga, walang sistema masyado, walang siyensya. So, nung pumasok ako, sabi ko, ano kaya yung magagawa ko na ma-encourage ko yung mga tao or ma-inspire ko or mamomotivate ko na tumakbo. Kasi aminin natin, yung running, boring siya. Di ba? Lalo na sa mga beginner. Unang-una, ang hirap tumakbo. Lalo na pag umpisa, sumasakit yung tagiliran mo di ba? Hinahabol mo yung hininga mo. So, hindi ka talaga komportable. So, ano yung specific na bagay na pwede nating gawin para maging hit. exciting siya, di ba? Exciting sa mga tao. So, yung ginawa ko, in-incorporate ko yung lifestyle, di ba? Parang ginawa kong, yung sabi nga nila, yung running daw na ino-organize ko, para siyang party. Kasi yung experience. So, yung number one actually sa listahan ko, kapag nag-organize ako ng race, dapat yung end result, yung experience ng mga participants. Masaya dapat. Unforgettable. Kasi kapag sila nag-cross ng finish line na happy sila yung magiging ambassador ko na mag-inspire at maghakot ng mga participants na sasali sa susunod. So, parang convergence lang talaga of factors. Ano? At the same time, meron ding renewed appreciation sa mga bagay na mga healthy, no? So, actually, yung trending din kasi natin ngayon for the past 5 years is healthy lifestyle. So, yun yung magandang nauso, no? Actually, siguro nagkataon lang siya, right time, right place, yung pagpasok ko, na yung mindset ng mga tao into healthy lifestyle. So, nung na-experience nila yung races na ginagawa ko, mukhang pwede natin itong i-incorporate. Yung mga in-organizement, Coach, marami rin mga magagandang dilag. Ayun. Yun yung gusto kong sundan minsan pag tumatakbo eh, kasi hindi ko nakahabol eh. Lalo na medyo Tama. maiksi yung mga shorts. Yun, grabe. Meron ng joke yung mga kaibigan ko, sabi niya, ito yung observation niya daw. Kapag tumakbo ka daw ng
10K pataas. 10K, 21, and 42. Ang amoy daw dyan, amoy Omega Painkiller. Kasi pahid ka eh. Pahid eh. Kapag Pag mga 3K lang, 3K at saka andyan, 5K, mabango daw. So kung depende Baby kung powder ang amoy. Masubukan nga natin. Hindi ko pa siya nasusubukan. Omega painkiller. Sa 3K baby powder, Oo, no? baby powder. Oo. Pero yung pinaka-challenge ko ngayon na gusto kong ma-achieve is ma-inspire pa yung mga bata. Kasi nung time ko, nung elementary ako, yung pastime ko, Philippine Games, di ba? Yung mga agawan base, yung alam larong mo, wala Pinoy. na yan. Oo, yun yung wala eh. Kasi Taguan po, mga Oo, actually yun yung malaking bagay na nakatulong sa akin nung time na yun kasi na-develop yung skill ko sa pagtakbo eh. 'Di ba? Nung una noon, wala namang scientific, basta takbo ka lang. lang. So dahil ginagawa mo siya everyday after ng pasok mo sa school, na-develop yung running form. So nung nag-try out ako, malaking bagay yun kasi hindi na masyadong kinorek yung form ko. Ano na lang, yung mga training program. So yun yung gusto kong i-incorporate ngayon kasi napasok na natin yung running into lifestyle eh. So ngayon naman, yung challenge is to encourage yung mga bata. Coach, yung nagka-budget ka, ano yung unang-unang sapatos sa binili mo para sa sarili mo? Actually, yun nga. Yung kasi kwento ko lang kung paano ko nakuha yung una kong sapatos. Kasi kapag nagte-train kami sa track oval, nakapaalang kami eh. Sa Bicol Marikina. sa Actually, Bicol. nag-start ako ng running dito na sa Manila. Hindi sa Bicol. Hindi sa Bicol. Bicol. So, tumatakbo ako sa track oval. Nakapaa kami kasi wala kaming sapatos. Tsaka feeling namin mabigat yung sapatos eh. Kaya lang later on, nung naiba na yung sports ko, I mean yung event, kasi from sprinter ako eh. So, naging long distance. Kaya lang yung long distance kasi nagre-require siya ng road training or road run. So pag nakapaa ka, delikado, baka may mapakan kang bote or ano, di ba? Bubog. So may nagbigay sa akin ng sapatos, kaya lang maliit lang siya. Pinutulan ko sa harapan. So nakalabas yung mga daliri ng paa mo. At least nakakatakbo ka. So yung kapag naubos naman na yung sole, papalitan ko yung alfombra naman. Di ba? So matibay-tibay ka alfombra, yun yung ididikit ko. So nagtagal sa'yo yung masikip na sapatos sa'yo? Tapos, nung nagkaroon ako ng budget, una kong binili, yung Chuck Taylor nga. Yung double Yung double pa, makapal pa. Yung makapal pa kasi feeling ko, kasi sabi ko sa sarili ko, pag makapal, matagal siyang maubos. Kasi kapag nagte-train ka everyday, 2 beses sa isang araw, hindi talaga tatagal yung sapatos mo. So, sabi ko, ito. So kaya lang ang bigat. Oo nga eh. Tsaka hindi ka matatapilok. No? Hindi naman. Ano yung dahilan, coach, yung sinasabi mo, no? Yung normally sumasakit yung side. Saan yun? Kasi minsan inisip na, Hangin ba yun? baka appendicitis to, mga ganun. Baka may dito, no? Masakit dito. Nung nasa college ako, actually tinanong ko rin yan sa teacher ko. Ang sabi nila, hindi ko lang alam ngayon kung mayroon ng findings, no? Pero wala pa raw explanation doon eh. But siguro ito based lang to sa mga experience. So kung beginner ka kasi, hindi ka naman sanay na huminga ng malalim. Di ba pag tumatakbo ka, deep breathing yan eh. So yung muscle mo in between doon So nagko-contract sa ribs mo, na i-stretch siya eh. Okay. So side stitch yung So ang ginagawa lang namin doon, parang ipipress mo lang siya. Press mo lang, tapos deep breath lang. Paano, coach? Ipipress mo lang kung saan yung side. So kung kaya mo pang tumakbo, paano yung sa akin, Dok? Parang makapal. Oo. Mukhang kailangang apakan talaga yun eh. Kapag dito, okay lang siya. Normal siya sa beginner. Pero pagdating dito, baka mahirap na yun. Kasi yung appendicitis na yun. Appendicitis na yun. Normally kasi... Sumasakit yung yung tuhod naman. Kasi minsan, Yung huli upper kong body takbo mo dito raw, ay hindi na kinakaya ng iyong tuhod. Ayun yung common naman doon sa medyo malaking frame. So ang pinaka number 1 doon, dapat gawin, mag-lose muna ng weight. Pero pwede ka rin namang magtumakbo, pero as much as possible, yung mga light lang. Halimbawa, Bakit may itlog pagkatapos? may itlog. yung sa race na ginawa Sa race, natin. Ba't may itlog? Ano yun? Sponsor lang yun. Ay, sponsor na yun. Kasi nung ginawa yun doon, pag tumatakbo ako, kumakain ako ng itlog. So, walang kinalaman yung itlog. Pero may kinalaman din siya kasi pag kinain mo siya after nung run mo, mas madali kang makaka-recover. Okay, Meron nga kaming saying wala na talaga. after a hard workout, dapat within
30 to 1 hour. 1 hour medyo matagal-tagal na siya. 30 minutes dapat kumakain ka na. Para mabilis i-absorb ng system mo okay. yung energy na nawala sa'yo. So parang papalitan mo siya kaagad. Kung dehydrated ka na, huwag mong aantayin na ma-feel mo na nauhaw ka. Kasi ibig sabihin, no, dehydrated yung ka katawan na mo. nun. So dapat before pa lang, iinuman mo na. Parang pag gutom ka din, huwag mong antayin. Parang paglasing ka, no? Kinabukasan. Para hangover. Hindi ko rin makalimutan, napanood ko siya sa TV noon eh. Bago ka tumakbo, ang ganda ng pagkasabay niya, yung katawan natin parang makina rin yan. Parang Iko-condition Diesel. ba muna? o parang kailangan uminit mo na so maglakad-lakad ka muna. Ganun. Ito yung yung bagong, kasi before, di ba, pag bago ka mag-exercise or bago mo gawin yung isang activity, anong ginagawa mo? Nag-stretch ka kaagad, di ba? So, stretch. So, pagkagising mo, stretch ka kaagad. So, ang explanation lang, kasi hindi pa mainit yung muscle natin. Yung core body Parang temperature. kinukondisyon mo Kailangan painitin mo muna siya para pag in-stretch mo Parang yung sasakyan, iyong muscle or yung mga joints mo, nandun siya sa maximum niya, strength. Na-stretch mo siya doon sa maximum. So parang ngayon, ang pinaka-concept na ngayon is at least walk walk or jog at least 10 minutes. 5 to 10 minutes. Then after that, saka ka mag-stretch. Pero dynamic. Parang nire-ready mo yung katawan mo doon sa exercise na gagawin mo. So yung mga static stretching na inihila mo ganyan, doon na siya sa end kasi gusto mong i-relax yung muscle. Uso kasi noon, ng mga 70s, 80s. Ito yung mga nakikita natin ng mga African runners. Ano? Medyo yung katawan ay kagaya sa'yo, pero talagang thin and wiry talaga. Pero nakita naman natin, nung 90s, ito sila Ben Johnson, ito mga 100, lalo na mga runners sa 100-meter dash, muskulado. Magkaiba ba yung katawan ng marathoner at yung katawan ng 100-meter sprinter? Tama. Saka bakit laging African? Oo, magkaiba talaga siya. Mayroon akong explanation din dyan. So magkaiba siya kasi yung sprint, kailangan mo ng strength and power. Sa long distance, kailangan mo ng endurance. So kapag medyo heavy ka, medyo babagal ka nun eh. Kasi yung weight mo di ba? So yung sprint, kailangan mabilis ka at saka yung power ng muscle mo. So yun yung niya, yung body composition. Kapag long distance ka, at least thin ka. So yun yung makikita mo na frame nung bawat athlete. So pag pumunta ka naman sa middle distance, in between siya nung mapayat sa malaki yung katawan. Mabalik tayo doon sa African. Anong explanation naman doon? Kasi lagi silang nananalo. Di ba natin sila pwedeng yung all Filipino lang? Di pwede Actually, kung titingnan mo sa history ng mga nananalo sa mga competition, karamihan talaga nanggaling sa Africa. So at yung mga sprinter, meron din sa South Africa, sa Jamaica, yan, at saka sa US. So yung explanation, I think, may kinalaman siya sa location. So kasi yung maraming Ethiopia tiger. and yung Kenya, high altitude sila. So Sanay sila sa sanay thin air. sila. So pag pumunta sila dito sa Pilipinas, sea level, 'di ba? Yung oxygen 100%, pag doon kasi less So mas mahirap huminga. So pag dito mas relax yung Walang kinalaman yung kaya mga yung cheetah. national team natin, mayroon din kinalaman 'yon. Coach, ano yung pwede mong sa amin ibahagi na tip na ito sa mental aspect naman, no? Kasi tama ka, no? Yung boredom, minsan nagsisimula dito. Hindi naman katawan makakaramdam ng boredom. Yung what goes through your head pag tumatakbo ka? Or ano dapat ang nasa isip, tumatakbo sa isip na? Dapat ba clear lang? Yeah. Naman dapat. Well, sa akin personally, sa lahat ng mga ginawa kong pag-iensayo or training, hindi ko pa naranasan na magkaroon ako ng thought or sa isip na negative. Hindi ko alam kung bakit, pero lagi siyang positive. Merong time na tumatakbo ako, parang feeling ko nasa Olympics ako. Minsan, napapataas yung kamay ko. Yung gano'n. Maiba naman tayo. Parang naging dumami yung hits ng proposal mo naman sa YouTube. Tol. Diba? Ang lupit nun. Alam mo, pinahirapan mo yung maraming kalalakihan dyan. Grabe yung... Dahil sa ginawa mo, parang dapat mas imaginative pa. dapat mas maganda pa yung... Walang hiya ka, Coach. Actually, yung concept na yun, hindi naman talaga siya pinag-isipan ng napakatagal. Ito lang based doon sa experience na hindi naman natin in-expect siya talaga na pala ganun. yung soulmate mo, no? Oo. Kasi binase ko lang naman siya doon sa pangyayari ng buhay namin, di ba? Kung saan kami nagkakilala, paano ko siya nakita. So yun lang. Saka ang ganda nun, naghintayan sila eh. Minsan, may boyfriend siya, ikaw naman yung... Parang gano'n yung tips Hindi talaga magkakatapat. Yeah, panoorin nyo na lang sa YouTube. Hindi namin kaya i-detalye lahat dito. Eh.
Ayun. Pero ibig sabihin, ang leksyon lang dito, bawat love story ay may unique na elemento. So, yun ang nagkataon Unique yung elemento na yun sa jeep, kwento nila. Sa ikot jeep. May sabihan agad kayo, gusto kita. Unang kita na yun. Hindi naman, matagal. Matagal Actually, mo na, mga 8 years ko din siyang hinantay. Grabe. Pero ang kagandahan nun, kasi yung wife ko, nakita niya ako nung nag-start pa ako So, kilalang-kilala niya talaga ako. So, Fan na pala siya, nung no? nag-start akong mag-organize, nandun din siya, tumutulong sa akin. Pero hindi mo siya kasama ko napapansin, no? Hindi pansin na, syempre. Siyempre. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Ito, siguro, ngayon, lalong-lalo na ngayon, na talagang, lalong doon sa Taguig. Paggabi, maraming tumatakbo dyan na mababango. Ako gusto ko tumakbo doon Tsaka sa Ayala Triangle, kahit maraming usok. Oo. Minsan ba, hindi ka ba dinadapuan ng tukso sa mga bagay-bagay na ganyan? Lalo-lalo, pawis-pawis itong mga dalaga na mga ganyan. May wala bang mga nangungulit-ngulit yung, Coach, pwede ba mag-private session with you? Actually, hindi naman kasi in love tayo kay Miss. Iyan, malakpan. Miss. Si Piolo, na yung 10K. Oo, actually, isa Mabango ba yung siya. pause? Ito, ilang buwan lang. Ilang yan na? Actually, more than a month lang kami Actually, isa siya. Isa siya sa celebrity na parang 47 na tinutuan ko. Hindi ko lang matandaan kung bagay na exact na pero nagkaroon siya sa akin. At inaamin ko yun at kumalat sa time na yun kanya. So maraming na-encourage naman. Dahil yung tinuruan ko siya, nilulok nila na yung first na takbo niya, napaka-busy, yung time na ginagawa. Tapos nung tumakbo siya, Pwede naman pala. Pwede naman pala. May science naman. Oo, so yung mga tao ngayon, siya yung naging hindi pa siya Sukatan. na-achieve. Na yung 10K. Oo, yung 10K na yun. Ito, ilang buwan lang. Ilang buwan lang. Nag-10K siya. Actually, more than a month lang kami nag-train. Na-hit niya yung time na yun. So, Ilang minuto yun? Parang 47 below. 47, Hindi ko lang matandaan kung anong exact na ano. Pero nagkaroon siya ng sub-piolo. So, kumalat siya nung time na yun. So, maraming na-encourage ng mga tao. Kasi nilulok nila na, itong taong to, napaka-busy, ang daming ginagawa. Tapos nung tumakbo siya, Pwede naman pala. pwede naman pala. May science naman pala. Oo, ng so yung ganun, mga tao ngayon, siya yung naging Sukatan. sukatan. Piolo pa talaga yung sukatan no? Well, si Piolo naman talaga ang sukatan ng lahat ng... Pwede mo bang motivate ikwento, natin. Coach, kung... Kasi hindi dapat siya magka-college So, naging scholar ka sa running Oo. para ma-inspire lang Oo. yung mga bata. Well, nung una pa lang kasi, alam ko na yung kalagayan namin na separated yung parents ko. 6 months pa lang. Tapos yung tatay ko, karpentero. Yung nanay ko, di ko alam nung time na yun. Kasi magkahiwalay sila. 9 months pa lang So, tinutulungan namin yung tatay ko kapag meron siyang ginagawang bahay. Karpentero So, lahat kami magkakapatid, kami yung tulong. Tagahalo ng ng semento, tagabuhat ng So ito yung nabasa ko, nag-work ka daw sa construction site. Oo, Ito yun. Sa tatay ko. So, yun yung tinutulungan ko siya. So, na-realize ko na mukhang hindi ako makapag-aral. Kasi mukhang hirap kami talaga sa pag-support mayroon nga time na talagang hirap ka kung saan mo kukunin yung kakainin mo sa 3 beses ang araw Di ba? So, happy ka na, 2 So, yung na-realize ko na sa sarili ko na every time na nakikita ko yung buhay na gano'n, na-promise ko sa sarili ko na hindi ko papayagan yung pamilya ko na maging ganyan. Kung ako'y magkakaroon ng chance. Para mag-aral. So sabi ko, paano ba siya magagawa ng paraan? So pag-aaral. So actually sa lahat ng mga ginawa ko, yung number 1 sa listahan ko is makatapos ng pag-aaral. So yung ibang mga nakuha ko ngayon, bonus na lang siya. Uso kasi siya ngayon, tingin mo may makikita natin na medyo mag-wane yung enthusiasm ng publiko sa running. Well, ito lang yung nakikita ko na advantage ng running ngayon. Kasi kung matatandaan mo, I think 3 years or 5 years ago, ang sikat na sport, badminton. Badminton, oo. Diba? So, I think, Nagbukasan yun, I think natuto kami doon sa nangyari na ganon. Kasi, sorry kung ano yung Kung sasabihin minamalit ko. namin yung Hindi, badminton, Kasi, importante din kasi yung yung education doon sa sports Kasi kapag ginagawa mo yung sports na yun, tapos na-injure naman, nagkakaroon ka ng injury, hindi mo na mapagpapatuloy. So kami, pinaghandaan namin yun. Isa yun sa nakita namin na naging challenge siguro. So sa amin, kaya ngayon marami kaming coaches para inahanda natin sila. Kasi marami ngayon, first 5K niya, after a week or after a month, nag-42K na siya. So yun yung inaano namin, kinukontrol. Kasi
kapag wala kang training, tumakbo ka ng 42K, masakit siya eh. Sa totoo lang, At masakit hindi ka siya. natatakbo ulit. Oo, hindi ka natatakbo kasi bad yung experience mo eh. Pero kapag maganda yung preparation mo, maganda yung base mo, pag cross mo ng finish line, uulitin mo ulit. Ulitin mo ulit yun. Correct. Diba? Ayan, Okay, coach, last question. Kunyari, papanaw ka na bukas. Kunyari lang. Paano na ako bukas? Ano yung gusto mong huling hapunan mo? Anong ulam? Adobo. 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 Oo, Walang adobo. itlog, Favorite coach. ko yun, adobo. Walang itlog. Hindi, sinangkot siya. Siningkot. Sinangkot siya. Oo, yung ganun. Yung prinito pa siya, di ba? Oo. Oo. Right. Yun yung Pinatuyo isang favorite na ko. ano. Oo, tuyo. Sarap yun, di ba? Sarap, no? Kasi pag tumatakbo ako, yun laging na-imagine ko. Lalo na kapag yung... Ending mo. Oo, adobo. lalo na kapag 42K, nandun ka na sa 30 kilometer. Ito kasi tinatawag namin na ano eh, na hitting the wall. Hitting the wall. Oo, yung itong part Gusto mo na nang to. bumigay. Oo, ito yung part na to. So, sa physically at saka mentally, bumibigay ka eh. So, mayroong time na yung feeling mo gutom ka. Gusto mo nang kumain. So, unang nakikita ko, adobo. Boxing ko ito. Yun na yun. Finish line, ano? Adobo. Ayan. Tsaka pag nalungkot, tumakbo lang. Tumakbo lang. Tumakbo oo. lang. Oo. Meron ako mga kilala, broken hearted sila. So, tumatakbo Tumakbo lang, sila. ano. Diba? Tas- Kahit malungkot ka pagkatapos yun, at least pumayat ka. Diba? Wag lang yung pag nakabuntis ka. Huwag kang tatakbo. Kaya palakpakan na, mga kapatid, Coach Rio de la Cruz. Ito isang maaari natin mapulot sa buhay ni Coach Rio. No? Ang buhay ay hindi 100-meter dash. It's a goddamn marathon. Yes. Tama. Thank you. Coach, salamat. Galing mo talaga. Ayos ko na.